Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. First time lumapit ni Arlene sa Department of Social Welfare and Development upang humingi ng tulong para sa kanyang biyenan na nag-aagaw buhay sa isang ospital sa Southern Leyte. Ayon kay Arlene, kulang ang kanilang pamasahe papuntang Southern Leyte kaya't naisipan niyang lumapit sa DSWD sa tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para makita ang kanyang biyenan sa huling sandali ng buhay nito. Lumapit po ako dito, ma'am, dahil po yung nanay ko, critical po nandun po ngayon sa ospital. Dahil hindi po namin kaya yung trans po namin mag-asawa po, kaya kung pwede po, manghingi po ako ng tulong po sa inyo para po makauwi kami habang buhay pa po yung magulang ko. Parang makausap ko po siya na buhay pa po siya kasi inahanap po kami palagi sa kanya. Hindi na namin makausap siya dahil tabingi na po yung mukha niya, lumabas na po yung dila, pandinig na lang po yung sa kanya. Kaya salamat po sa Panginoon nga tulungan niyo po ako sa hinihiling ko po sa inyo sa DSWD. Kwento ni Arlene, inatake at na-stroke ang kanyang biyenan na si Aling Serviliana may ilang linggo na ang nakaraan. Sabi niya, hindi maganda ang lagay ng kinikilala niyang tunay na ina, kaya naman nais nilang mag-asawa na agad itong mapuntahan at madalaw. Pero dahil sa malayo ito at wala silang pamasahe sa barko, kaya sinubukan niyang humingi ng transportation assistance sa DSWD. Biyanan lang po siya, pero ako, tumulong po ako sa kanya dahil asawa ko na po siya. Sa trans po, ma'am, parang makauwi po kami kahit papaano po, ma'am, makakita namin po yung biyanan ko po at saka yung nanay ng asawa ko po. Nung na-admit po siya, nung Saturday po, ng alas 11 ng gabi, tinawagan po kami nung kapatid niya na na-hospital daw po yung nanay niya, critical, hindi na makapagsalita. Lumabas na po yung dila, saka nagtabingi na po yung mukha niya. Sa ospital po, sa may Dungon, Basin, Southern Leyte po. Sabi pa ni Arlene, malapit siya sa kanyang biyenan dahil mabait ito at parang tunay na anak na rin ang turing sa kanya. Bukod pa sa ito ay tumira sa kanila noon. Dati na po yung nakatira sa amin. Ngayon, nung malakas pa po siya. Ngayon, nung tanda na po siya, pinauwi namin sa probinsya parang makatanggap po siya ng mga senior citizen po. Kasi dito po, mahirap po kasi maglakad-lakad na wala po tayong kakilala. Nagpasalamat po ako, ma'am, na tinulungan po ako na hingi po ako ng tulong po sa inyo, ma'am, na makauwi po kami sa probinsya kahit ilang araw lang po. Hindi naman po ako manghingi ng tulong kung hindi ganito po si nanay. Kahit manugang na po siya ako, magkita ko po siya kasi matagal na po siya sa akin. Kaya kahit pamasahe lang po, okay na po basta makauwi po kami. Para makausap lang po namin kahit pandinig lang po. Salamat din po ako, ma'am, na natulungan niyo po ako sa inyo, ma'am, na makauwi po kami. First time ko po talagang lumapit na yun, ma'am. Hindi ako lalapit, ma'am, kasi kung walang problema po, ma'am, kung kaya lang po namin. Maraming salamat po, DSWD. Malaking tulong na po to sa amin nga makabili na po ako ng ticket, pauwi po ng probinsya para lang po makita namin yung biyanan ko po. At salamat po sa Panginoon. God bless po. Ilan lamang ang storya ni Arlene sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikan.
Dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako si Mel Cabigting ng Digital Media Service para sa AX Chronicles.